Ako, competent ako magsalita ng ganitong bagay dahil isa akong certified public accountant, Yun. maliban sa isang abogado. Nagtrabaho dati ako bilang IT auditor sa Deloitte, Philippines. Magaling ako! Ha? CPA, lawyer, auditor ng Deloitte, IT expert, coder. Ay, nasa'yo na ang lahat. Ikaw na ang lahat. Napakahusay mo. Kaso nga lang, dinemo mo eh. Pwede mo namang sabihin na lang na, ganito. O pwede magkaroon ng may vulnerability ganito, may vulnerability ganyan. Ipinakita mo pa eh. Kinode mo pa talaga siya. Naglabas kasi si CICC. Si CICC ay si Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Government to government, si CICC. Nagbabala sila na meron daw mga bulaang propeta na nangangakong babaguhin ang resulta ng halalan kapalit daw ng pera. Basahin natin yung balita. Ito kasi yung balita dyan, guys. CICC nagbabala sa publiko laban sa false prophets na nangangakong babaguhin ang resulta ng halalan kapalit ng pera. Ay ginawa ng ahensya ang babala matapos maghain ng cyber libel case si Commission on Elections Chairman George Garcia laban kay Attorney Jeril Harold Respicio na kumakandidatong sa pagka-vice-alkalde sa bayan ng Reyna Mercedes sa probinsya ng Isabela. Ngayon mga kochero, pag-usapan muna natin to. For context, actually medyo late na nga ako sa kwentuhan na to. Isang araw pala. Merong inaresto na isang abogado, si Attorney Respicio. Ito yung video ng kanyang pagkaka-aresto. Dito ngayon, sinervisyon ako ng warrant of arrest, so I'm going to jail in the meantime. See you again, folks. See you soon. Sino ho ba si Attorney Respicio? Si Attorney Respicio po, mga kochero, ay isang abogado na CPA, lawyer, and IT expert o IT auditor daw ng Deloitte. Yun yung credentials niya. Pinagyabang niya yung credentials niya. Impressive naman. Impressive naman. Siya ho, gumawa ng, nagpa-vlog to si Attorney Respicio. Tapos, sa kanyang vlog, dinemonstrate niya kung paano i-hack ang VCMs or vote counting machines. Demonstrate niya. Pero deleted na yung video. Hindi ko hinahanap ko nga yung original. Wala na. Hindi ko na makita. So baka na kay Comelec yung original na video. Baka na-download na ni Comelec at gagamiting ebidensya laban sa kanya. So, siya daw ay nag-demonstrate sa kanyang vlog kung paano i-hack ang vote counting machines. Ang palusot niya, mga kochero, ay sinasabihan lang daw niya ang Comelec na huwag ikabit sa internet ang BCM. Kaso mo, mga kochero, may problema ka dun. Bakit mo pinakita yung step by step? Ayun na nangyari. Kaya kinasuhan siya. Kinasuhan siya ng Comelec. Ang kinaso sa kanya, so the Comelec filed a criminal complaint against a lawyer running for vice mayor in Isabela. Isabela na naman. Gumuhong tulay sa Isabela. Ito, Isabela na naman. For claiming in now deleted videos that the automated counting machines can be used to be used in May 12 midterm polls could be hacked to generate false results. Sabi. Ang kinaso sa kanya ay Respicio is facing a complaint for violation of Article 154, unlawful use of means of publication and unlawful utterances of the revised penal code in relation to Section 6 of the Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Nasabi ng Comelec ni George Garcia, Respicio showed a video on Facebook wherein he claimed that he can manipulate our vote counting machines and saying there are backroom programs that can do something to manipulate the election results. And in fact, he showed in second video wherein he was actually supposedly manipulating the election. So ang kaso sa kanya ay Article 154, unlawful use of means of publication and unlawful utterances. At ang kanyang ang dahilan ay dahil, ito nga, allegedly, ang sinabi, naggawa siya ng 2 videos, tapos doon sa una na pwedeng ma-hack yung vote counting machines. Tapos, yung pangalawa ay in-step by step niya. Sabi ng Comelec, this is very dangerous aside from misinformation. This is very dangerous because just think, the minds of the people are already being conditioned that our elections can be manipulated. The Comelec cannot allow it. Totoo naman yun. Totoo naman yun, wag ganun, di ba? Totoo yun. Wag natin i-kondisyon ang ating taong bayan na ang ating election system ay nahahack. Kahit pa for the purpose of for educational purposes o para sitahin
ang Comelec, ganyan-ganyan. Hindi. Ginawa mong plataforma ang Comelec para magpabida. Maraming gumagawang ganyan, maraming content creator na ganyan, tulad ng mga aso ni Magalong. Gagamit ng ibang mag-vlog, gamit ng ibang content creator para magpabida. Oo. Syempre, bida-bida eh. Kaya nga siya gano'n kasi bida-bida siya eh. Tingnan nyo kung di ako gumagamit ng ibang content creator. Bihira. So, ayun nga ang nangyari. And then, in-interview siya. In-interview ito si Respicio. Tinanong siya kung ginawa ba niya talaga yun. Ito ang sagot ni Respicio. Nag-file ng complaint kanina sa Manila Prosecutor's Office ng Comelec allegedly because of your post on social media, January 24. Nag-demo daw kayo how to hack the ACMs of Comelec. Anong reaction po ninyo? Well, ang kaso nila sa akin was about that video. In that video, ang pinag-usapan ko ay yung vulnerability ng mga ACM ng Comelec. Ang point ko was, kapag connected sa internet, yung voting machine before mag-print ng election return, pwedeng dayain yung resulta ng election. Paano? Kasi ganito gumagana ang ating voting machines, parang basketball. Habang bumoboto, may running score. Pero yung running score natin na yun, walang may alam. Malalaman mo lang siya kapag nag-print ng election returns, tapos isi-send ng makina yung resulta doon sa server ng Comelec. Ngayon, ang problema is kapag yung source code ng makina ay corrupted, merong malicious na code. Kapag connected sa internet yung makina at yung malicious code na yon ay connected sa isang hacker, pwedeng i-access ng hacker yung makina mismo at baguhin yung running score and therefore babaguhin niya yung resulta ng election. Ako, competent ako magsalita ng ganitong bagay dahil sa akong certified public accountant, maliban sa isang abogado. Nagtrabaho dati ako bilang IT auditor sa Deloitte Philippines. Ang #1 na auditor sa buong mundo, Deloitte. Isa akong IT auditor doon. So naiintindihan ko lahat ng information systems at lahat ng mga computer systems na katulad nito. Napakadali lang, napakasimple. Ginawa ko siya para itama ng Comelec yung kahinaan ng kanilang sistema. Bakit ayaw nila? Actually, tumutulong ako sa Comelec. So bakit sila napikon doon sa video ko na yun? Siguro meron silang tinatago. Very malicious yung statement niya na yun eh. Siguro meron siyang tinatago. Bakit daw napikon? Siguro daw meron tinatago. Di ba? Very, parang naglalagay ka talaga. You're sowing seeds of doubt eh, sa mga botante. Tapos ito pa mga kotsero, binagsak niya yung credentials niya. So ibig sabihin, he wants to communicate to the people na, pakinggan niyo ako kasi totoo yung sinasabi ko. Ito yung credentials ko eh. CPA ako, abogado ako, IT expert ako, auditor ako ng Deloitte. Totoo yung sinasabi ko. Tapos sasabihin mo, baka may tinatago kasi ang Comelec. Ay, very malicious na yun, guys. So ang sinasabi niyo ba dun sa video ay ang proseso mismo how to hack the ACM and the system of Comelec? Dinemonstrate ko yung vulnerability, and the way you demonstrate a vulnerability is bilang technical na person, magaling kasi ako mag-code. Marunong ako mag-code, nag-code ako ng apps at saka mga softwares din. Pinakita ko sa kanila na paano talaga siya gagawin in person. Oh, dinemonstrate pala talaga niya. So may confession siya. Hindi nga lang siya parte ng judicial affidavit, it is an extrajudicial confession. Pero ginawa talaga niya. Yung inaako sa kanya, niyabang pa niya. Magaling kasi ako mag-code. Magaling ako mag-code eh. Magaling ako. Magaling ako. Ha? CPA, lawyer, auditor ng Deloitte, IT expert, coder. Ay, nasa'yo na ang lahat. Ikaw na ang lahat. Napakahusay mo. Pero siguro kaya siya nakapagsalita ng gano'n. Kasi alam niya eh, nakikita niya eh. Alam niya kung saan yung vulnerability eh. Ganun. Kaso nga lang, dinemo mo eh. Pwede mo namang sabihin na lang na, ganito. O pwede magkaroon ng may vulnerability ganito, may vulnerability ganyan. Ipinakita mo pa eh. Kinode mo pa talaga siya. Oo. Tuloy natin. Line by line, code by code, paano siya gagawin sa machine. Line by line, code by code po. Wala akong access sa source code, wala akong access sa makina. Hindi ko alam yung ginagamit nilang code, hindi ko alam yung firmware ng makina. Pero ang dinemonstrate ko is yung principle ng vulnerabilities ng computer systems, which is pare-pareho lang sa lahat ng computer systems. Pinakita ko lang na essentially, kapag may access ka sa makina, pwede mong bagiin yung source code. Kahit pina-audit mo pa yan sa independent auditor, yung source code na yun. Pero pagkatalikod ng auditor, secure ba yung makina mula sa physical access? Pagkatalikod ng auditor, kapag may physical access yung tao, pwede niyang lapitan yung makina, meron siyang specialized na connection sa makina, pwede niyang baguhin yung source code. Anytime between that audit and on election day. Yun lang ang sinasabi ko na vulnerability. Kung mangyari yun, ibig sabihin corrupted yung source code. Wala kang magagawa doon. Mahirap
kontrolin yun. Kaya sinabi ko na ang pwede mong gawin dyan para maiwasan mo yung ganong kahinaan is patayin mo na lang yung internet bago mag-print ng election return. Para kahit may vulnerability yung code, hindi makakausap ng potential hacker yung election machine at hindi niya mababago yung score. Ito kasi ang problema, mga kotsero. Nagsalita siya ng ganyan, hindi niya chinek yung rules. Hindi niya chinek yung, kung ito ay basketball, at ang pagbibilang ng balota ay isang score, hindi niya chinek yung rules ng basketball.